po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boses po sa mga DH, sa mga OFW guys. Mga pamaagi po para kay tayo makapag-for good na, makapag-ipon. Ang una, ang kinita nyo guys, inyong sweldo, sa halimbawa 20 mil. Ang 10,000 po. Pero bago kayo umalis sa Pilipinas, punta po kayo sa isang bangko, mag-open po kayo doon ng stock market. Mayroon pong stock market doon guys, yung business sa bangko, mag-open kayo doon. Hindi po savings, stock market, investment. Halimbawa, PNB, mag-invest kayo bago kayo sumakay ng eroplano. Sabihin nyo, for 5 years. Tapos, pagkadating nyo na dito sa Saudi or sa kahit saang bansa, hulugan nyo buwan-buwan kada sweldo ng 10,000. At yung 10,000, yun ang ipapadala nyo sa inyong pamilya. Para kung 24 months, so mayroon kayong 240,000 na maipon doon sa stock market sa isang bangko. At yun ay nagtubo yun, kung nag-i-interest yun bawat buwan. So kung 2 taon, so malaki ang tutubuin. Pero ang principal doon is 240 kasi 24 months man tayong katrabaho dito bilang katulong, DH or what, housekeeping. Ganyan po ang technique kung kayo'y gustong umasinso. Hindi kay habang buhay, kailangan may target tayo pag tayo'y mangibang bansa para hindi na po mauulit ang paghihirap natin. Dahil mahirap po ang isang OFW, yung ating stress, yung ating lungkot. Kaya bago tayo magsisakay ng eroplano, punta kayo sa bangko, mag-file kayo doon para sa investment, para sa monthly hulugan nyo buwan-buwan doon sa inyong nais na bangko. Pangalawa, kailangan marunong kayong magmaneho sa kwarta ninyo. Kung pag-uwi na ninyo galing sa abroad, kayo na mismo ang gamit sa inyong kwarta na pinag-invest ninyo. Pagkatapos, pangatlo, yung marunong kayong humawak ng kwarta. Kinahanglan, kung magnegosyo tayo, may plano tayong negosyo, tayong mga DH, kailangan mayroon tayong sariling puhunan. Hindi kay bili doon, bili dito ng load, tig 100 riyal. Hindi po. Kailangan marunong tayong mag-keep sa ating salary. Unahin, magtiis muna tayo. Huwag muna tayong calling. Kasi kailangan makaipon po tayo for 2 years. Pang-apat, kailangan marunong kayong magprotekta sa inyong sarili. Mag-iingat sa pagkain kasi ang DH po is 24/7. Paano na lang kung ang health natin is delikado. So, mas mainam yung mag-ipon. Kaya ang tawag doon, pag nag-ipon ka, is freedom. Bukas, hindi natin alam, magkasakit tayo, mayroon tayong makuha sa ating ipon sa bangko. At ang ikalima, growing. Kailangan nag-grow ka habang may time ka, pag-aralan mo kung paano magnegosyo, paano yung marketing, paano yung production, paano yung sales. Kailangan pag-aralan natin before tayo mag-uwi sa ating bansa. Ganon ang may plano. Kailangan nakaplano, may target, may goal. Kung mag-OFW, number 6, ang pag-distribute. Inshallah, kung may napundar na kayo, kaya shout out sa mga OFW. Yan po ang aking style, idea, technique para umasinso.
wag kayong marka bahala. Kung kayo'y mag-OFW, kailangan nakaplano ang lahat para hindi tayo habang buhay na chimay. Kailangan nakaplano po. So, ganon lang po ang maibigay ko para tayo ay success. Mag-OFW tayo para gawin nating puhunan. Ang plano po natin ay paasinso, hindi kay habang buhay na chimay. Ganon po. Thank you and maraming salamat at Assalamualaikum.